Hindi man nakita ni Ate Jenny na kinuha daw ni Marlon yung gamit, pero yung mga kapitbahay ang siyang nakakita. Tapos, nung pinuntahan mo ang lola, kinausap mo, anong paliwanag? Wala lang. Sabi na lang po nila sa akin na hanapin daw nila to si Marlon. Oo. Tapos nung... Hindi ba nag-alok ng tulong si Lola? Hindi po. Parang, kumbaga, parang pampalubag loob dahil nga nakakahiya yung ginawa ni Marlon. Hindi po. Pero diretsa ang tanong, sa palagay mo, Ate Jenny, may problema talaga si Marlon Opo. sa ganyang aspeto? Opo. Meron talaga kasi marami naman nagreklamo sa kanya eh. Kundi kalapati, kaldero, mga timba. Kinukuha niya po eh. Opo. May kanin pa nga yung kaldero eh. Anong ginagawa sa kaldero naman? Binibenta. Saan dinala ang kaldero at timba? Binibenta po. Ha? Binibenta. Junk shop. Ay, binibenta niya. Okay. Binibenta niya. Marami namang nagsasabi talaga eh. Kahit saan sa amin kilala siya sa pagnanakaw. Wala na raw talagang sinasanto itong ang si Marlon. Dahil sabi nga ni Jenny, kaldero, timba, kalapate, dahil pati nga siya, tinalo na. At ultimo raw pambili ng bigas ay walang ligtas. Alamin naman natin ang kwento ng tiyahin ni Marlon na si Aling Charina Traya. Pasok! Ate Charina, magkano naman po ang nakuha sa inyo ni Marlon? 100 lang. 100. Paano naman po nakuha ang 100? Nilagay ko lang sa ibabaw ng TV. Paano nyo naman nasabing si Marlon ang kumuha? Siya lang po pumasok sa kwarto eh. So kinausap nyo po ba siya bilang kayo, tiyahin? Hindi ko nila Paano siya po niya kayo naging tiyahin? Sino po ang kapatid ninyo? Yung asawa ko, anak ni nanay. Okay, Ate Charina, si Lola po ba kinausap nyo? Sinabi nyo na nawalan Hindi kayo ng na rin, 100? kasi kung kakausapin ko si nanay, hindi naman din maniniwala yan eh. Bakit hindi maniniwala si nanay? Apo niya yun eh. Bilang puro kayo mga lalaki, hindi nyo ba ginawang, kumbaga parang mag-usap kayo, pinsan sa pinsan, lalaki sa lalaki. makinig talaga eh. Pagsabihan nyo si Marlon. Ay, makinig yan eh. Pero pag sasabihan mo yan, tatawanan ka lang. Oo nga eh. Kahit yung lola niya nanakawan niya, Tatalikuran ka, lalayasan hanapin niya yan sa ka. labas. Kaya po. Hanapin niya yung Hanapin Marlon, yun. hanapin niya si Ogag. Oh. Hanapin niya kasi nawawala daw yung pera niya, 2,000. Kagagaling lang daw po nun sa yung... Pensyon. Sa parang pensyon? Pensyon niya. Okay. Nawawala. So kahit si Lola nawawalan, Nawawalan. Okay lang. Nawawala ng pera, Ogag din ang Kami ang nahanap niya. nagbibintangan. so alam niyang baka si Marlon din ang kumuha. Oo. Alam niya. Alam niya. Alam niya. Alam niya, kasi lang kinukonsinti niya talaga. Nagbibintangan niya kami. Sa palagay niyo ba, Dodong, Ryan, parang baka itong ginagawa ni Marlon, may mas malalim na problema kaya? Parang ganun na nga po mo. Ano kaya yun? Nung mayroon dispresya sa pag sarili. Posible po kaya yun, Doc Margie, na the reason kung bakit ginagawa ni Marlon ang lahat ng ito is because naghahanap siya ng atensyon, nagpapapansin, o talagang baka merong posibilidad na may malalim pang problema? May posibilidad na mas malalim ang problema, pero kadalasan ang isang tinuturo ng psikolohista ay kunin mo, take responsibility. Kunin mo yung responsibilidad mo. Marami sa atin ay naghahanap kulang sa pansin, marami sa atin iniwanan ng ating mga magulang, pero hindi natin ito ginagawang dahilan Para gumawa ng masama. Yes, Oh. tama ko kayo. May Yes. naririnig din tayong iba sa sinasabing baka din parang stage to na pinagdadaanan niya sa pagbibinata na baka alam mo naman ang mga binata ngayon, may mga kung tawagin nila trip-trip. Trip na gawin to, yung wala lang kasi walang magawa dahil imbis na nag-aaral, hindi nakakapag-aral. So, pampalipas oras, ginagawa ito. Siguro ho pwede, pero parang hindi ho yun sapat na dahilan, ano?
sana mag-trip na lang sila ng ibang paraan kasi Oho. lalo na kapitbahay nila at kapamilya nila. Minsan sinasabi, pag bata ko kayo, teenager, meron kayong tinatawag na poor impulse control. Mas mahirap sa teenager na pigilin ang sarili, kaya drugs and smoking and alcohol, mataas ang nangyayari pag teenager. At minsan sinasabi nila na isang sakit na tinatawag na kleptomania. Ano nga po yun? Ang kleptomania ho ay tinuturong mental disorder or psychological disorder na nagnanakaw ang tao kahit hindi nila kailangan. Nagnanakaw sila kasi parang masarap, it gives them a charge. Oo. No, yung na parang exciting. gusto lang nilang ma-excite or Opo. okay. Ako, thank you, Doktora. Nako, mga kapatid, matagal na raw nagtitimpi ang mga taong ninakawan ni Marlon pero dahil lang sa isang tao kaya hindi nila siya magalaw. Pero siya rin po ang tinuturong dahilan kung bakit si Marlon ay naging di umano malikot ang kamay. Narito po si Aling Emerenciana Lola Mereng Mangitngit. Pasok! Lola, magandang araw po sa inyo. La, upo na po kayo, La. Bakit po sinasabi nila may problema daw po kay Marlon? Yun nga ang sinasabi nila, Apo. na si Marlon daw magnanakaw. Eh bakit nagnanakaw pala? Tinatanong ko kung sa kanila nagnanakaw. Kung meron silang nakitang ebidensya, bigyan nila sa akin para makita ko. Apo. Pero Eh wala naman eh. bakit po ang sinasabi ni Jenny ay talaga nga daw pong kinukuha ni Marlon yung mga bagay at umabot sa puntong kahit daw po kayo nakukuhanan ni Marlon? Sa totoo yan. Totoo yan, inaamin ko, kumuha ng pera sa akin si Marlon 3,000. Pero sa kanila, wala akong nalalaman sa kanila na kinukuha ni Marlon. Okay po. Mga kapatid, hindi po naniniwala si Lola na may mga nangyayari po na ganito at may kinalaman si Marlon sa mga nawawala po sa kanila. Lola, hindi lang po kasi sila nagsasabi, pati na rin po yung mga kapitbahay ninyo. Ay, Eto yung po. mga kapitbahay ko rin, mga sinungaling din yan. Okay. Mga sinungaling! Sandali lang po, Nay. Ito pong aming programa ay pag-uusapan po natin ang patas. Bawat panig po papakinggan natin. So ito po, panoorin lang po natin ito. Pati ako ninakawan ako niyan eh. May mga bata naman kasi naglalaro dyan. May nakapagsabi na siya lang dumaan dyan, dinampot yung timba. Pati yung kasero namin sa likod, kinuha niya rin. Sabi ng mga bata, dinaro sa junk shop. Pinunta ako doon sa junk shop. Tinanong ko kung sinong nagbenta ng timba. Dinescribe yun nga, si Ugag nga. Yan si Ogag, nung gabi ng Disyembre. Wala pa kaming gate noon, ninakawan kami ng kalapate. Alam namin sa amin yun kasi may tanda yun, may tinanda ng bayaw ko yun, mayroong sing-sing. Kinuha si Marlon sa inyo. Tapos, si Marlon, pupunta-punta yan dito sa bahay. Siyempre, bilang kamag-anak, nagtiwala naman kami sa kanya. Kaya okay lang na dito-dito siya sa bahay kasi hindi naman ibang tao sa amin eh. Sabi ko, bili mo na akong sigarilyo, ikaw muna dito. Pagbalik ko, dito ako sa may bintana, nakita ko talaga siya mismo na nagbubukas ng drawer. Nawala na yung pera ng asawa ko. Sahod niya yun eh. Pati yung cellphone. Sabi nung tao sa taas, baka nasa katawan ng kapkapan niyo. Yung pera nakita namin sa loob ng underwear niya. Ano pa ho bang ebidensya ang hinahanap po ninyo, Nay? Ako, ang ebidensya na sinasabi ko, kung halimbawa na nagkuha si Marlon sa kanilang bahay, kinuha sana nila kay Marlon at dinala nila si Marlon sa amin para makita nila, makita ko. Huliin nyo sa akto, huwag yung bintang kayo ng bintang. Tsaka yung sinabi ko naman sa inyo na sinabi nyo na hanapin nyo si Ogag. Kinabukasan, wala na nangyari. Pulos kayo lang salita. Pulos lang kayo Ang salita. sinasabi po rin kasi, Nay, ang problema po daw dito, Nay, ay ganito. Alam na daw po na may problema kay Marlon, pero pagka daw po isinabi sa inyo, nagagalit pa daw po kayo at kinakampihan po ninyo si Sino Marlon. nagsabi na nagagalit ako? Sabihin mo sa akin.
Hindi po ako nagsabi. Sila po, sila. Sila po, Nay. Hindi po ako. Sabi, Sila po, sila. Yan. bakit? Isa ka pa, Dudong. Ikaw din. Lalabas lang ang baho mo kung nakakainom ka. Ano ba ako? Pati sa akin, nagagalit ka. Dahil kasi, naiinggit ka kay Marlon. Mukhang medyo malalim na ang pinag-uugatan ng problemang ito. Hindi na po biro ang nangyayari ito dahil 4 na ang nagsasabi na malikot nga raw talaga ang mga kamay ni Marlon. Bakit nga ba siya nagkakaganon? Yan ang aalamin na mismo natin. Mismo na po kay Marlon, hindi na natin palatagalin sa pagbabalik po ng Face to Face. Tanda mo kung anong suot mo nung Martes? Anong suot mo nun? Jersey po. Jersey. So, ibig sabihin yung parang pang basketball. Anong kulay? Green yata yun. So, ang tanong ko sa'yo, ikaw ba yon na naka-green na jersey na may nakalagay na lawn sa likod? Sino yon? Hindi ko po alam. Miss Amy